Sa bawat araw, milyong-milyong kabataan ang humarap sa isang tahimik na laban. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. May mga salita na masakit, may mga titig na parang hukom, at may mga salamin na kahit simpleng salamin lang, kaya palakihin ang takot at pagdududa. Ito ang kwento ni Lenny Cruz. Isang kwento ng pagtingin, hindi lamang sa mukha sa salamin, kundi sa totoong halaga ng sarili. Ito ang simula ng bagong yugto sa buhay ni Lenny Cruz. Bakit parang ang daming mali? Bakit hindi ako kasing ganda nila? Ito pala yung class namin na palaging nakatingin sa salamin. Tingnan mo, lagi na lang nakatingin sa salamin. Wala naman yung gabago. Teka lang, parang malungkot ka. Wala, sanay na ako. Sanay sa ano?
Kung tungkol yan sa sinabi ni Pilino, huwag mo silang intindihin. Kasi hindi sila magbibigay ng balyon. Uy, Mate, anda ka pa pala? Patulat to, may pakulit ako sa'yo. Ito, oh. Ako ba yan? Oo, ikaw to. Pangit. Buang pa. Okay, good morning, class. Good morning. Namagin ko po ang food na. And then what? Pangit pa rin. Pangit na yan. Second, please come to my office. Okay. Opo ka muna. Bakit may naririnig na naman ako na may nagpo-comment sa units? Minsan po, mas madaling maniwala na lang. Mas madaling maniwala na lang sa sinasabi nila. Miss Gladys, ang salamin hindi mapahusga. Pero, ang reflection makikita kung ano ang nasa labas ng anyo mo. Mate, ayos ka lang. Mas okay na. Nga pala, salamat kanina. Kung gusto mo turuan kita minsan ng photography, mas maganda kasi makita mo doon sa Pagkalipas ng ilang oras, umuwi na siya sa kanilang bahay. Hindi na niya kinaya ang matinding depresyon at paghina ng kanyang nagdala. Dahil sa palagi siyang pinupuna sa school, lagi rin niyang dinadal ang kanyang sarili. Dahil sa sobrang niyang insecure sa mukha niya, pati na rin ang tiwala sa sarili ay tuluyan ng nawala.
Bukas yan. Anak? Anak? Anak, pansin ko hanggang tahimik ka. Ayos ka lang ba, anak? Bakit ganito yung mukha ko? Alam mo na, Parang laging kulang. alam mo na, hindi naman na mahalaga na maging kamukha mo sila. Hindi mo lang alam is, may mga bagay ka na mas importante pa sa itsura. Huwag ka naman ako. Dahil sa mga sinasabi ng kaibigan niya, teacher niya, at lalo na sa papa niya, na hindi niya kailangan maging katulad ng iba para lang mapansin ng lahat. Unti-unti siyang natauhan at pagtanto niyang matagal na pala niyang nilalabanan ang sarili. Imbis na ipaglaban ito at sa bawat salitang binibigay sa kanya, dahan-dahan niyang natutunan na maging matapat, na tumayo para sa sarili at yakapin ang sarili niyang halaga. Doon nagsimula ang pagbabago niya. Hindi dahil sa gusto niyang patunayan ang kahit kanino, kundi dahil sa wakas, nagsimula niyang pakinggan ang sarili niyang tinig. Kahapon, mukha lang nakikita ko. Ngayon, unti-unti ko na nakikita yung taong nasa likod ng mukha. Hi guys! Hi! Oops! Ito mas confident ka today Hindi naman. Humble mo naman. Ready mo naman. Hindi ko kailangan maging pretty sa standards mo. Sapat ako kung sino ako. Ang mukha sa salamin hindi perpekto, pero ngayon, alam ko na hindi kailangan maging perpekto para mahalin. Minsan hindi lang ang salamin ang nagre-refleksyon ng totoo. Minsan kailangan mo rin ng mata ng kaibigan.